Ngayong araw na to, pag-usapan po natin yung napakalupit na nangyari ho sa Davao. Naku, yari na ho. Naku, pinis na, ika nga, pinis na. Bakit ho kanyo? Malupit po yung nangyari ho sa Davao sa sobrang daming tao. Naku, pag yan, dumusob sa... Naku. Hindi ko ma-imagine. Pero kung yan ay pumunta lang sabay-sabay sa Maynila, naku, grabe po yun. Sigurado akong yung aning dyan sa Malacanang, lalo pang maaaning yan. Oh, tapos sinamahan pa ng isang malupit na speech ni Mayor Baste. Grabe si Baste, talagang kahit po ako kinalabutan ako Hindi dahil sa pogi siya, pero kinilabutan po ako sa tindi ng kanyang sinabi at talagang maikli, hindi makulay pero sakto. Sabi nga, ika nga, sakto-sakto na, di ba? Sakto talaga. Oh. Para sa mga hindi matindi kasi alam nyo, malaman po yung sinabi niya at may kahulugan. Ay papaliwanag ho natin, kasi iba ho si Baste. Alam mo yan, tao na yan, hindi ho yan mahilig sa hindi ho yan mahilig sa, alam mo yun, sa camera. Hindi ho ugali ng mga Duterte yan Pero pag sila nagsalita, sigurado hong mabigat, di ba? Ganun ho yan Kaya papakita ko sa inyo yung nangyari diyan sa Davao. Pero itong munang news ang ating ipakita para ho mas maintindihan na natin ang konteksto ng ginawa diyan sa Davao. Ito. Isang solidarity walk ang isinagawa sa Davao City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Ay, naku. Dito binatiko si Davao City Mayor Baste Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, patay tayo Nakatutok si Argel Relator Yari ka ng GMA Regional TV. Nagtipon-tipon Grabe, Petro Square sa Davao City. Grabe. Ang libo-libong lumaho sa solidarity walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Ng tanghali, hinarap sila ni Mayor Baste Duterte. Naku po, eto na mga... Salamat. Naku. Naglabas din siya ng saloobin Eto na. sa kanya'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di ko matingala. Nga nung ingon ani karon, because Rudy Duterte stood up for every mga traditional politicians. Yon. Nila gusto Yon. mga kausapan aning nasura ni. Nako, grabe. Nila gusto nga naa ng Rudy Duterte kay mapulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno. Yon! Grabe, nakakakilabot ho ito. Diba? Lupit na sinabi niya dahil hindi ho siya, alam mo yan ngayon naiisip ko mga kababayan Sa totoo lang pasensya na pero ipasok ko lang yung aking input dito, Mayor Baste Alam mo, naiisip ko talaga yung ilan na lang talaga yung masasabi mong hindi trapo sa gobyerno. Iilan na lang. Alam mo yun, talagang pili mo na lang yung taong walang pakialam kung iboto ba siya uli, walang pakialam kung siya ba ay magustuhan mo. Basta siya gagawin niya kung ano yung tama. At kahit na may masagasaan, maraming magalit, ika nga, tuloy-tuloy pa rin po. Alam mo, bibihira na lang ho yan sa Pilipinas ngayon, yung ganyang klase, yung mananagasa ka ng kapwa mo para lang magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi, magiging parte ka na lang ng sistema, ika nga, di ba? Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, if you cannot join them, di ba? Ikaw ay talagang yayariin. Ibig sabihin, marami ho dyan na, hindi, matuto ka makisama. Yan yung sa atin sa Pilipinas yung kultura natin. Ewan ko kung kultura na ba, kaugalian na nga ba ito? Kahit nga sa opisina di ba? Pag gumawa ka ng tama, ikaw pa yung tipong mali. Halimbawa, yung sabay-sabay kayong uuwi. Kailangan sabay-sabay tayo kahit wala pa sa oras, sa uwi na tayo. Ikaw naman, parang feeling mo pandaraya yung uuwi ka ng 30 minutes before na ma-dismiss yung inyong work nyo. Pagka ginawa mo yun, ang dating pa sa'yo, pal ka. Ang dating sa'yo, masamang tao ka, hindi ka nakikisama. Pag hindi ka nandaya, sama-sama mo. Si Pangulong, ganun din sa gobyerno, si Pangulong Duterte, hindi ho siya nakisama.
'Di ba? Siya ho ay ginawa niya yung dapat niyang gawin, kaya maraming nagalit sa kanya mga politiko. Ika nga sabi nila, kung magnanakaw, sama-sama tayo magnakaw. 'Di ba? O kaya kung ayaw mo makisama, walang pakialaman sa pagnanakaw. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming na alam na natin kung sino yung mga hindi ko nababanggitin, ha. Pero ang daming bakit to? Ay puro magnanakaw eh. Akala nila porket kaibigan, hindi ka na niyari sila ngayon, di ba? Ang dami hong ganyan, maniwala ho kayo sa akin. At kaya marami ho dyan, yung iba, gumaganti na, di ba? Ika nga, gumaganti na, naging, traidor. Alam natin na yon. Kaya yung iba dyan, bakit kayo nagtataka? Bakit kaya nagawa nilang traidor rin si Pangulong Duterte? Ang sagot ko, gumaganti. Bakit? Hindi sila nakadiskarte. Hindi sila nakadiskarte at ngayon gumaganti na sila. Yan ang totoo dyan. Oh. Binatikos ng alkalde si Pangulong Bongbong Marcos. Kaning administrasyon ni Marcos, si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC, murag wala lang, ing ato na lang, murag walay na himo, itong pinalanggang amahan kani sa tundak bayan. Mr. President Marcos, you will never be loved. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun, you will never be loved. Sakit nun, Brad. Hindi, walang biro, Yung sabihan ka ba naman, you will never be loved. Walang magmamahal sa'yo, hindi ka mamahalin ng tao. Totoo. Kasi alam mo, sa mundo na ito, money is not everything. Baka kala nung iba, marami dyan yung dinadaan sa pera para ikaw ay mahalin, di ba? Marami dyan, kaya nga nagbabayad ka ng nyok-nyok eh. Alam mo yung mga nyok-nyok? Kasi it's a form of intimacy, di ba? So, yung alam nyo na, yung banatan, it's a form of intimacy. Hindi lamang po yan ganun-ganun lang, di ba? Bakit ngayon nagbabayad yung iba? Kasi they thought na pag nagbayad sila, mamahalin na sila. Maraming ganyan. Kaya yung mga sugar daddy dyan, kala nila mamahalin sila. Hindi nila alam, pineperahan lang pala sila. Parang ganito ang si Marcos daw. Hindi siya sugar daddy. Hindi siya bagay na sugar daddy. Kasi pag sinabi mo sugar daddy, parang matikas eh. Hindi naman siya ganun. Pero alam mo yun, si Marcos parang sinasabi, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pamimigay ng ayuda, pambobola, pagmumukhang matalino, may style kasi siya yung mukhang matalino. Ganun. Parang kunwari, parang kunwari matalino't may alam. Kahit anong gawin mo, Brad, walang magmamahal sa'yo. You will never be loved. Yan nga sinabi ni Mayor Baste. Especially to us, we're calling Rudy Duterte's name. You will never be loved. You will never be loved. Naku, patay ka dyan, Brad. We will stand up and we will fight back. Ayun. Ang ganda na sinabi ni, we will stop. Naku, eto na. Ano kaya ibig sabihin nun? We will fight back. Naku, anong ibig sabihin kaya ni Mayor Baste ng we will fight back? Nako. Malalim yun, Isulat nyo nga dyan kung anong sa tingin ninyo. Basta ako, ang sigurado ko, nagkamali ang administrasyon dito. Nagkamali ang administrasyon na akala nila mawala at matanggal nila si Pangulong Duterte, tatahimik ang mga Pilipino. Hindi. Ngayon ho, sobrang nagwawala na ho ang Pilipino. Alam niyo ho ba? Eto kahit ho kami mga nagsalita doon sa lagi kami nire-remind. Especially ho, syempre, kami ho bilang anchor ng SMNI,
Siyempre, kahit papaano ay dapat kami mag-set ng example. Lagi kaming nire-remind na let's do this a peaceful manner. Yung ito sinasabi ko na sa inyo, kahit di ba sinabi nga ni Boss Dada doon sa kanyang speech, bawal kami magmura, pero alam nyo yung damdamin ko kahit yung speech ko, panoorin nyo doon sa nakaraang video. Alam mo, kahit yung damdamin ko, talagang gusto ko sabihin lahat eh. Sinubukan ko hindi magalit eh, pero galit talaga eh. Galit ho. Bakit? Kasi mga kababayan, lalong-lalo na ho kayong mga pulis. Ulitin ko hindi ko kayo in-encourage na mag-rebelde. Hindi yun ang point ko dito, mga kapulisan. Pero gumising kayo. Gumising kayo at isipin nyo mabuti ito. Lalong-lalo na yung pamilya ng mga pulis. Mga pamilya ng mga pulis, makinig kayo. Alam nyo kung bakit gumanda ang sahod ng asawa ninyo. Ngayon, kung hindi gumanda, dinadala sa kabit yan. Pero, mantakin mo, dinoble ni Pangulong Duterte ang sahod ng pulis. At ng, basta men in uniform, doble ang sahod. Saan ka nakakita ng presidenteng ganun? Kaya kayong pamilya nitong mga men in uniform, paalahanan nyo ito yung mga asawa ninyo. Uy, dahil kay Duterte, napapakain natin ng maayos at komportableng mga anak natin. Dahil kay Duterte, maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Ngayon, kung hindi tumaas yung sahod, magduda na kayo. Meron kayong kahati. Hindi na kasalanan ni Duterte yan. Hindi, totoo. Kaya paalala nyo po yan sa mga asawa ninyo, yung mga men in uniform dyan. Tapos makikita mo, mamaya may papakita ako sa inyo, napakalupit na video. Yung asal ng pulis. Ako, nahihiya, na nagagalit, na naiiyak habang pinanonood ko itong video to. Mamaya papakita ko sa inyo. Grabe ho. Ito pang mga pulis na ito ang siyang gumawa ng ganyan pagtatraidor. Sabi nga ni Ma'am Hanilet anong ginawa sa inyo ni Pangulong Duterte? Hindi siya naghangad ng magandang buhay na kaya niyang gawin bilang isang presidente. Hindi walang biro. Kaya niya magnakaw di ba? Kaya niyang magnakaw, kaya niyang mas pagandahin ang buhay ng kanyang pamilya. Pero nakita nyo, payak pa rin po ang buhay ni Pangulong Duterte. Mga damit, pare-pareho pa rin po. Para makapag-rally, nagtitipid. Alam nyo kung bakit to? Ako kasi, meron din po tayong mga ilang kakilala sa nag-oorganisa ng yung PDP. Before these things happen, yung PDP, yung Duterte team na pupuntahan ni Pangulong Duterte para sa pangangampanya ng senador. Kasama po tayo dyan kasi maganda ho yung plano. Nakita ko, narinig ko kung saan mga pupuntahan. Pili lang. As in, ilan lang ho. Mga 4 lang, 5 lang dapat ata ang pupuntahan ni Pangulong Duterte. Yung mga malalaki lang na lugar. Alam mo, tinanong ko yung bakit. Kasi nga daw, limited lang ang resources ng pera ni Pangulong Duterte. And somehow, I cannot believe that. Naano ko na parang, mantakin mo, isa kang presidente dati, limited lang ang pera mo ngayon para mag-ikot. Kasi ito hindi naman ako bubulahin, di ba? Hindi bakit ako bubulahin nila at